Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Lumalago pa ba? Masasabi mo ba na mas mainam ang kalagayan ng relasyon mo sa Diyos ngayon kaysa noon? O baka naman nanlalamig na? Kaya ko natanong yan ay dahil sa katotohanan na ang relasyon talaga sa Diyos ay humaharap sa iba't ibang hamon na umaapekto sa kasiglahan nito. May mga life experiences tayo na paminsan ay lalong naglalapit sa atin sa Diyos at meron din yung mga life experiences na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. May mga pagkakataon kasi na nakikilala lang natin ang tatag ng pananampalataya natin kapag nandoon na tayo sa sitwasyon. May mga pagkakataong madaling magbigay ng panahon sa Diyos kapag wala pang ibang relasyon sa ating buhay. Yung kapag wala ka pang love life, wala pang anak, wala pang ibang kaabalahan, mas madaling mag-commit sa Diyos. Pero kadalasan, kapag nagbago ng estado, para bang nahahati din ang puso natin at hindi na maibigay sa Diyos ang dating naibibigay na panahon at atensyon. Kapag dumaraan din tayo sa panahon ng pagsubok, naaapektuhan din ang ugnayan sa Diyos. Saklaw nito yung mga panalangin na minsan feeling natin hindi pinapansin ng Diyos at pati na rin yung mga sagot sa panalangin na taliwas sa ating mga kahilingan. Nariyan din ang kasalanan na nagagawa natin. May mga pagkakataon na ang mga ito ay nagpapahina ng pananampalataya. Minsan naman ang mga ito ay senyales ng dati ng mahinang pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Ang epekto ng mga ito ay unti-unti kang ilalayo sa ugnayan mo sa Diyos. Maaaring maging abala at nawalan ng panahon sa Diyos. Maaaring nagkasala na ayaw magsisi at manumbalik sa Diyos. Maaaring nagtampo at naapektuhan ng sigla ng ugnayan sa Diyos. Kaya naman sadyang tinamad na sa mga bagay para sa Diyos. Minsan hindi na natin malaman ang gagawin kapag ganyan ang karanasan. Pero merong magandang halimbawa sa Bible. Ang sabi sa Salmo chapter 51 verse 12, "Panumbalikin sa akin ang kagalakang bunga ng inyong pagliligtas sa akin. Bigyan nawa ako ng espiritong masunurin." Kapag nakita mo na nalalayo na ang ugnayan mo sa Diyos, ay maaari mong siyasatin ang iyong sarili upang malaman kung ano ang nangyari. O kaya naman ay magpasiyasat sa Diyos at hilinging mapanumbalik ang kagalakan ng kaligtasan sa ating puso. Kahit pasabihin mong hindi ka nakalimot sa Diyos, pero kung nawala ang kagalakan ay mahalagang mapanumbalik ang sigla ng ugnayan. Makakaasa ka na ang Diyos ay hindi ka naman iiwan. Nariyan siya, naghihintay. Kaya, asa ka pa.